Daily Horoscope, August 8, 2024. Para kay Pisces. Pisces, sinasabi dito sa araw na ito, i-grab mo daw yung mga opportunity na paparating sa iyo, no? Nakikita ko dito may mga paparating, kung may mga inaasahan ka na oportunidad or something like na may reconnection sa pag-growth mo o tagumpay mo, sabi nito, darating daw at may kakayahan ka daw gawin yun, no? Although may nakikita akong negativity regarding sa mga taong nakapaligid dito or sa taong karelasyon mo or something na mahalaga sa'yo, no? Sinasabi dito, nagkakaroon ng mga maling pagkilos o paggawa. So, sinasabi dito ngayon, sa araw na ito, wag ka daw mag-focus sa mga bagay na hindi naaayon sa'yo or kumbaga, it was against sa'yo, no? Sabi dito rin, magdahan-dahan daw sa pagkilos regarding sa financial. Baka nagiging magastos tayo today ngayon, Pisces, no? Nakikita ko kasi dito nag-negative ang iyong finances, no? Sabi dito na may mga tao nandiyan naman para patunayan na hindi ka nila hiniiwan or nandiyan para gumawa ng pamaraan para masolve yung mga problema na kinakaharap ninyo, no? Pero hindi pa rin natin maiiwasan yung mga taong hindi ka kayang ipaglaban, no? Kung may mga tao, syempre ganoon naman talaga, no? Sinasabi dito sa cards kasi may bumabaliktad sa'yo at may humaharap din sa'yo, no? Ibig sabihin, kaya mong gumawa ng mga pamamaraan, may taong nandiyan para tumulong sa'yo. At the end, meron pa rin naman talagang nag-negative. So, focus na lang tayo sa mga positive sa atin, no? Huwag natin bigyan pansin yung mga taong hindi makakabuti sa atin or hindi maganda yung pananaw para sa atin. Para naman kay Aquarius. Aquarius, sinasabi dito na mag-ingat sa paggastos ng pera, no? Sinasabi dito na magiging magastos tayo. But then, sabi dito magiging okay naman daw yung takbo ng araw mo ngayon, magiging masaya naman, may mga pagtatagumpayan ka naman. Sabi dito, hindi mo naman daw mararanasan na maggipit kahit na medyo magastos ka. Ibig sabihin, magiging maalwal tayo kung may ina-expect tayo na gain regarding sa pera, paparating yon, no? Sinasabi lang dito na you need to choose the battles. Ibig sabihin, kailangan mo daw piliin yung mga bagay na papatulan mo or piliin yung mga bagay na ipaglalaban mo, no? Nakikita ko dito na magiging maayos naman pang finances ko na gusto mo mag-apply ng trabaho, magbukas ng negosyo, or expect mo maganda ang finances na paparating sa'yo, no? Sabi dito, nagiging matalino ka naman daw sa pagdedesisyon. Ayun lang, kailangan lang magtipid, wag tayo masyadong bulaksak sa pera, although nakikita ko dito na maayos naman ang takbo ng money matter mo, no? Para naman kay Sagittarius. Sagittarius, sabi dito may mga bagay na pinanghihinayangan. Sabi dito may mga bagay na pinagpapaguran pero alam natin hindi naman to worth it. Sabi dito hindi pwedeng ipaglaban, no? Sinasabi dito, no? Nagkakaroon naman ng pagbibigayan at kalakasan lalo na pagdating sa mga relationship, no? Sa mga loved ones natin. Pero sabi dito, no, kung nasasaktan na tayo, hindi na ito yung tamang tao para sa atin, Sagittarius, no? Nakikita kasi bumabungad dito sa iyo ang love life. So, ibig sabihin tong araw na to, full of emotion tayo regarding sa pag-ibig, no? Sagittarius, sinasabi dito na kung hindi naman worth it yung tao, bakit pa kailangan ipaglaban? Sabi dito, kung hindi ka naman napapahalagahan at nakikita mo naman na nasasaktan ka na, sabi, wake up call itong araw na to sa iyo para makita yung value mo o yung halaga mo, no? Kung hindi ka naman na i-value, kailangan stop na natin yung mga bagay-bagay. Para naman kay Leo. Leo, sinasabi dito na tatapusin mo ngayon yung isang agreement or ibig sabihin kung ano yung nakakapag-stagnant sa'yo, no? Nakikita ko dito masusolusyonan ito, no? Sabi dito, nawawala ng guidance ng universe, Leo, kung kinakailangan mag-calm down or sabihin natin, gawin mo ito sa mga bagay na peaceful, kumbaga nga ganon. Sabi, no? Kasi nakikita ko dito medyo nagne-negative, medyo babaan natin yung init ng ulo natin, yung temper natin. Masolusyonan sana ng maayos yung mga bagay-bagay na
susolusyonan natin today ng maayos, ng smooth. Sabi dito, regarding sa finances, mag-focus ka daw doon. Sinabi dito na mag-gain naman daw regarding sa finances. The more na nagbibigay ka ng effort, the more na mas pabalik sa'yo, no? Sinasabi rin dito na sa tatapos mo ng pagiging stagnant sa isang sitwasyon, magiging masaya ka naman daw dun sa pinili mo, no? Sabi dito, regarding sa family, magiging maayos naman, takbo ng pamilya, and about sa finances, magiging maayos naman. Basta yun lang, kailangan maging kontrolado tayo, no? Mag-control sa ating mga bibitawang salita, maging smooth. Libra, maganda ang araw mo ngayon. Although nakikita ko na may mga missed opportunities ka, no? Sinasabi dito na hindi ka magfo-focus ngayon sa love life or something na alam mong hindi ka nakakapag-gain, no? Nakikita ko dito ng mga karang araw, Libra, medyo may trouble or something na kaguluhan. But then, sabi this day is to be successful, no? Sabi dito na worth it naman daw yung mga ipinaglalaban mo, Libra. So, ituloy-tuloy mo lang kasi nakikita ko kahit nasasaktan ka or na mga negativity na mga nakapaligid sa'yo, sabi to, worth it naman daw yan. Para naman kay Capricorn. So, Capricorn, sinasabi dito na hindi mo naman daw kailangan lumayo para makuha yung mga tagumpay mo, no? Sinasabi dito, nawawalan ka ng guidance ni universe, pero still sabi dito na may mga taong nandyan para tulungan ka, no? Or iparamdam yung pagmamahal sa'yo or ikaw ay mahalaga, no? Sinasabi rin dito, Capricorn, na kung kikilos ka regarding sa pera or may inaasahan ka regarding sa financial, maganda rin ito, no? Sabi dito, may mga bagay na matutuklasan ka daw sa araw na ito, pero hindi iyon yung dahilan para malungkot ka o maging masad ka or nagne-negative. Ibig sabihin nito, may mabagay na matutuklasan ka pero nakakapagpagay naman sa'yo at nakakapagpasaya. Para naman kay Scorpio. Scorpio, sinasabi dito sa ngayon may guidance ka daw ni universe, no? Although nakikita ko nagne-negative sa finances and then ako confused. Sabi dito may mga tao daw na hindi ka napagbibigyan today. Sabi or mga nakaripas, no? Pero sinasabi dito kung na-stagnant ka sa pagkilos o paggawa. Regarding sa financial, sabi dito, isipin mo mabuti yung gagawin mo at mag-focus sa financial, hindi kung saan-saan, ano? Sabi dito kasi masyado ka nagiging mapagbigay or sabi dito masyado mo natutuon yung sarili mo sa mga ibang bagay na hindi naman daw mahalaga. Ang importante ngayon kung saan ka sasaya, may guidance ka naman ng universe, so magiging okay pa rin naman ang takbo ng araw natin ngayon, Scorpio. Para naman kay Taurus. Taurus, sinasabi dito nagkakaroon ng sigalot regarding sa loved ones o pag-ibig, no? Sinasabi nagkakaroon ng conflict, so kailangan ingatan natin yung mga bibitawan natin salita, Taurus, no? Kailangan alamin natin kung ano yung mga katotohanan. Sinasabi dito na parang hindi na pahalagahan or kung ano man yung mga doon inilalaan mo o sinasakripisyo mo sa isang bagay. Sabi dito na hindi daw ito magbubungan ang maganda, Taurus. Although nakikita ako dito na pilit mong binabalanse at pilit mong inuunawa yung mga bagay-bagay. Kaso nag-ahead pa rin dito yung abandonment. Nakikita ko yung paglisan o pag-alis, no? Regarding sa relationship ito, Taurus. So kailangan be mindful. Tignan mo kung worth it pa ba yung mga bagay na pinaglalaban mo, Taurus. Para naman kay Virgo. Virgo, sabi dito financially may guidance ka ni universe today. Magiging maganda yung takbo ng araw. Sabi dito may mga taong tutulong sa'yo. Regarding sa financial, alam mo kung paano mo siya patatakbuhin or may matutuklasan ka mga bagay-bagay or ipupursyo mo yung mga bagay-bagay na kakapag-gain sa financial. Sabi dito na may mga bagay tayong matutuklasan sa taong mahal natin. May mga maling gawa na matutuklasan ka sa araw na ito. Pero sinasabi dito na focus ka kung ano yung positive. Focus ka sa financial, focus ka sa gain, focus ka sa sarili mo. Pahalagahan mo yung sarili mo bago yung ibang tao, Virgo, ha? Kasi nakikita ko dito may mga nagne-negative sa mga taong pinapahalagahan mo, which is nakakapagpa-down sa'yo. Para naman kay Gemini.
Gemini, sabi dito wag ka daw malungkot kung mga nagne-negative yung mga nakaraan. But this time, sabi nga nun na, Gemini, maganda kasi ang nakikita ko na stagnant ka. Mayroon ka pa rin pagiging conflict. Pero sabi dito na maganda ang flow ng cards mo. No? Sinasabi dito kung gusto mo maghanap ng trabaho or regarding sa finances or medyo rin sabi dito magiging maganda naman yung takbo nito. No? Sinasabi dito na alam mo naman kung paano mo paglabanan yung mga bagay-bagay, no? Sinasabi rin dito nagkakaroon ng selebrasyon pero mararamdaman mo pa rin yung mga bagay na hindi ka napapahalagahan. So, mixed emotion ito, Gemini, no? Sabi dito may mga problema kang kinikimkim sa dibdib mo but still sabi niya dito lumalaban ka pa rin naman daw. Sa harap ng ibang tao nakangiti ang Gemini pero sa kanyang kalooban umiiyak ito, no? Parang ganun ang sinasabi ng card sa araw na ito. Para naman kay Aries. Aries, sabi dito, may mga nagne-negative na mga taong nakapaligid sa atin. No? So, nagkakaroon ng komplikasyon o complicated yung sitwasyon. Nakikita ko dito na hindi nagsasakripisyo or hindi ka napapahalagahan ng taong minamahal mo or pinapahalagahan mo. Sinasabi dito, nagkakaroon sila ng mga maling gawa. Although, nakita ko dito, ito yung nagiging cause kung bakit ka nasasaktan, Aries. Sabi dito, no? Bitawan mo na yung mga taong hindi na gumagawa ng naaayon. Alam mo naman kung ano yung tama at hindi tama. At alam mo kung kailan ka nalulugi, Aries, no? Sinasabi dito, no? Hanggat kaya mo, nandun na tayo na nasasaktan ka. Pero sinasabi dito kasi na kailangan pahalagahan mo rin yung sarili mo. Hindi yung puro iba na lang yung pinapahalagahan mo. Although alam kong, Aries, alam mo kung kailan ka nalugi, sinasabi dito sa cards. Pero wag mo itolerate yung mga bagay-bagay na alam mong hindi naman para sa'yo or hindi mo naman deserve. Para naman kay Cancer. Cancer. Okay, sinasabi Cancer dito na yung mga bagay daw na pinaglalaanan mo or yung mga bagay na pinupursyo mo at pinapahalagan mo, hindi daw ito magbubunga ng maganda. Kung hanggat maaari, bitawan mo yung mga tao na may mga maling gawa sa iyo. No? Sinasabi dito kasi may guidance naman daw ng universe. Although nakikita ko dito pala bigay ka Cancer emotionally, bigay ka, nagpapatawad ka, pero sinasabi dito sa cards na stop mo na daw yon dahil kaguluhan lang ng kaguluhan yung mga nangyayari, no? Mas maganda kasi, Cancer, kung napapahalagahan din tayo o naibabalik yung mga effort natin, ang relasyon kasi, Cancer, dual yan, hindi lang palaging ikaw ng ikaw, no? Sinasabi dito sa card, conflict na, nag-aaway na, nagkakagulo na, no? No, confused na, naguguluhan na, nawawalan ng guidance na universe, pero patuloy ka pa rin nagbibigay, no? Nakikita ko dito na hindi na yun worth it, no? Hindi na yun mapapahalagahan. So this day, sabi, wake up call ito sa'yo, Cancer, gising, kung hindi na talaga worth it, kung hindi na talaga magagawa ng pamamaraan, fed up mo na. Intindihin mo na lang muna yung sarili mo, focus sa sarili mo, focus kung ano makakapagpagain sa'yo. Regarding sa financial mo, dun ka mag-focus. At ito lamang po ay guidance araw-araw. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay ng aking daily horoscope. Manifesting today, we will come rich. We will heal for our sickness. No? Magagaling tayo sa ating mga sakit. Gagaling tayo ng full of love tayo. Yung may mga sakit dyan sa puso kasi napansin ko, puro puso ang pagkakabasa ko ngayon. Matatapos yan, magiging maayos yung lahat, makaka-recover tayo sa lahat, sa illnesses, sa pain, sa mga utang natin, sa mga debt natin, sa lahat, no? Magiging maganda yung flow ng ating araw, we understand, alam natin kung paano tayo mag-grow, alam natin kung paano natin makukuha yung mga bagay-bagay today, no? Alam natin kung paano natin ma-achieve yung mga goal natin at ibibigay sa atin ng universe yun.